So let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw ng kalakasan, kagalakan, Lord God, at ng aming mga pagpupuri at pagsamba. Alam po namin, Lord, na nakarating po ito sa inyong banal na trono. Alam ko po, Lord, na nangusap ka sa puso ng bawat isa. Amen. Sa pangunguna ni Ate Eileen, Lord, as we worship, Lord God, ikaw ang patuloy naming itinaas at itinataas sa aming buhay. And this morning, Lord, as we receive your word, ikaw ang mag-anoint nito, Lord God. Ikaw ang matanggap ng bawat isa. We thank you, Lord, for the testimonies of my brethren at sa patuloy mo pang ginagawa at gagawin pa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Through your words, Lord God, alam po namin buhay ang mga salitang ito. Ikaw ang magbigay, Lord, ng buhay na ito sa bawat isa. Ikaw ang magbigay ng anointing mo, Lord God, ng aral, Panginoon, para sa amin. Tago niyo po ako sa inyong presensya, Lord, at ikaw lamang po ang makita at matanggap ng bawat isa. Sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong mensahe ay nasa James or Santiago chapter 3. Sabi po sa title natin is Power of Words and God's Restoration. So alam po natin na this year, we are walking sa theme or sa tema ng God's Restoration and Harvest. Ito po yung nilalakaran natin at gabay natin sa buong taon na ito, na kung saan sinimulan nga po ng ating mga pastors, ng mga tumatayo dito, kung paano nais ng Panginoon i-restore yung mga nawala sa atin. Yung mga ninakaw ng kaaway, winasak ng kaaway, dinurog ng kaaway sa buhay natin. And one of that would be words. Words na lumalabas sa mga bibig natin. And sabi nga po, power of words. Do you believe that our words are powerful? Amen. No? So, our words are powerful. It can either make us or break us. Diba? Pwedeng magbigay ng buhay or ng kamatayan. Pwedeng magbigay ng kalakasan or ng kasakitan. So, sa James po, basahin natin sa chapter 3, simulan po natin ng verse 1 sa New Living Translation. Sabi po, Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church, for we who teach will be judged more strictly. Indeed, we all make many mistakes, for if we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way. Verse 3, we can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth. And a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches. But a tiny spark can set a great forest on fire. Verse 6, and among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. 7, people can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish. But no one can tame the tongue. It is restless and evil, full of deadly poison. Verse 9, sometimes it praises our Lord, yung tongue po, sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. Verse 10, and so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right. Sa Tagalog po, ang sabi, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba.
Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bokado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko. Bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na palalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinapag-apoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila, ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. Ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang ng kalarawan ng Diyos. And then, sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pag-aalimura, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So nakita natin, ang background po ng James, isinulat po ito ni Apostle James sa mga Jewish believers during their time. So makikita natin na ina-address niya my brothers and sisters how to tame their tongue. This is one of a practical guide for a Christian life. Ibig pong sabihin, ginamit si Apostle James yung mga salitang to, yung mga sulat na ito, upang ipahayag sa mga mananampalataya noong panahon nila na ito yung parte ng katawan natin. Ito yung tayo bilang mga tao. Kailangan tayong maging cautious. Kailangan tayong maging aware na meron tayong napakaliit na dila pero malaki yung kaya niyang gawin. Diba? Kaya niyang yung magiging function niya or yung purpose niya sa atin, sa parte ng ating katawan. And sinasabi niya dito, din nga sa ating main verse, chapter 3, verse 10, that this same mouth, our tongue, this same mouth, the words that coming out from the mouth, ay nagpupuri sa Panginoon, and yet it also curses people around us. It also saying bad things, and it is not right. So, hindi siya tama. Hindi pwedeng nagpupuri ka sa Panginoon, sumasama ka sa Diyos, and yet you're also telling lies, telling hatred, telling curses. Yan. So, yun nga po, isa sa background ng James is the letter of James to the believers, and at the same time, a guide to those believers kung paano sila mamumuhay, kung paano binibigyan ni Santiago ng babala yung mga mananampalataya. Because this book also discuss about faith that works. Ibig sabihin, pananampalatayang buhay. Pananampalatayang may pagkilos. Diba? We are being saved through grace, through our faith in Jesus. Pero sabi po that our faith verbally is not enough. Ibig pong sabihin, ang ibig pong sabihin na pwede tayong maniwala, pwede natin sabihin na may pananampalataya ako sa mga salita natin. Pero hindi siya sapat, nabibiglang.
yung sinasabi mo lang. Sa isip natin, mentally, we know what faith is. Pero hindi din siya sapat. It's not sufficient. That's why si Santiago or si James, mas diniin niya. Kumbaga, kung ano yung mga naisulat din sa Ephesians, dito sinasabi niya na the faith that we say, the faith that we know, should have a work. Kumbaga, may napoproduce na gawa. May good works, may action. Kaya yung faith is working, no? And one of the isang ginagamit na halimbawa ni James dito ay ayusin yung salitang lumalabas sa bibig natin. 'Di ba? Because that's how we can declare it. That's how we can prophesy. That's how we can share. Malaki yung function ng ating pagsasalita, ng mga salitang lumalabas sa ating bibig. Sabi ko, nung nag-discuss kami ni Pastor, kasi malawak nga po yung words, di ba? Ito yung message ng Panginoon sa akin na sobrang clear niya na nangusap siya sa lahat ng sitwasyon in the past 3 weeks. Kasi pinagpe-pray ko na yung message. And then the Lord is clear talaga dun sa mensahe niya na ito ay mga salita na binibitawan ng tao. Kasi we have different kinds of word. The word, which is the Lord Jesus Christ, yung power ng salita, which is Him. There's also the word na galing sa kaaway, which is also have power. And at the same time, the word from man, di ba? Yung lumalabas sa ating mga bibig. And yun yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya nga, pwede akong humanap ng video, di ba? Sometimes we're playing a short film or an illustration na kung saan paano ginagamit ng tao yung pagsasalita, ganyan. Pero sabi ko, walang mahanap na related doon. Bukod sa una, nawawala yung USB namin. So, hindi ko masasave. And yung USB na yon, may mga Christian songs yon. So sabi nga ni Pastor, hayaan mo na, baka maging Kristiyano yung nakakuha nun. Kasi puro worship songs yan. And second, yun nga, I'm searching, pero hindi siya related dun sa message ng Panginoon. It's more of judgment, it's more of other things yung nakita ko, at more on Western siya sa ibang bansa. Sabi ko, Lord, do we really need to have that illustration? Kasi sabi ko, parang hindi na. Kasi I know, through your testimonies and through your life, we once experienced it. Diba? Naranasan natin at nararanasan natin kung gaano ka-powerful yung words na binibitawan natin. Gaya po kanina, di ba? Kaya ko po inuna yung mga testimonies nyo kasi gusto ko pong marinig ninyo at maunawaan ninyo na sa mga binitawan yung salita, una, totoo yon, nangyari yon, naranasan ninyo. Pangalawa, nagbibigay siya ng kalakasan, nagbibigay siya ng encouragement, di ba? Nagbibigay siya ng pinapatatag niya yung ating pananampalataya sa Diyos, di ba? Na through those words, di ba, nakikita natin ang Diyos kumikilos sa bawat isa, iba't iba man yung sitwasyon natin, and yet you can still declare how good God is, di ba? How majestic the Lord is, how powerful, how He became your healer, your provider, di ba? How He saves you, how He loves us. So with that, the power of our words is so important. Tignan po natin, may prepare po ako na illustration na ang mga tao nga daw po ay nag-struggle with their mouth. Ibig sabihin, kahinaan ng tao yung pagsasalita. Maraming factors or reasons kung bakit po dun tayo minsan natatrap. Diba? Hindi natin. Nakakabitiw tayo ng mga salita na later on, pagsisisihan natin. Nakakabitiw tayo ng mga salita na later on. Hindi pala yun yung gusto mo talagang or intention mong sabihin. Pero nasabi mo na.
Sabi po dito that reasons we all struggle with our mouth. First is slander. Sa Psalms 106 po, verse 6, sabi po, we have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. Ibig sabihin, it's part of the nature na makasalanan, no? Yung nature ng pagiging makasalanan. Lying, Ephesians 4:25. Sinasabi dito that, therefore putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. So, it's also one struggles or yung ating challenge kung bakit nahihirapan tayo or yung words na lumalabas sa atin ay lies, di ba? Kasi nga, ugat pa din siya ng mga kasalanan, no? Ugat pa din siya na yun yung nasasanay nating sabihin or i-declare ng ating mga mouth or ng ating mga bibig. Gossip, yan, di ba? Proverbs 11. Sa Proverbs po, marami tayong makukuha ditong mga principles, mga aral patungkol sa kung paano sinasabi, paano natin ginagamit yung ating mga dila sa pagsasalita. In Proverbs 11 verse 13, sabi po, a talebearer reveals secret, but he who is a faithful spirit conceals a matter. Basahin ko lang po din sa NAS dito. Sabi dito, a gossip goes about telling secrets, but one who is trustworthy in spirit keeps a confidence. Diba? So, alam naman po natin ang gossip. Ano po sa Tagalog ng gossip? Chismis, diba? Mga usaping wala namang kwenta, walang kamuluhan, walang value. But you gossip it, parang ichinichismis mo. Maaaring may partial truth, pero hindi mo alam yung buong kwento or detalye. But you tend to broadcast, no? Parang i-broadcast mo, kinakalat mo yung mali or fake news. And so on and so forth. So mga cross-reference po natin yung mga verse na nakalagay. We also have boasting, complaining, cursing, and outburst of anger. So ito daw po yung mga iilan lang, marami pa tayong pwedeng idagdag dyan na struggles on how we say a word or how we use our mouth. And most of it, ang common sa kanila, it's part of the nature ng tao from the time na pumasok yung kasalanan, no? Kaya nga po, pagdating dito po kina Santiago, nire-remind, no, na ano ba yung dapat nilang gawin. Ano ba yung dapat na inaasal ng bibig? Kasi it cannot praise the Lord and at the same time curse, di ba, the people of the Lord or curse anyone else. Ayan. And makikita natin napaka-carnal niya, no? Ito yung makikita natin na illustration na ito yung ginagawa ng mga taong nasa mundo, mga taong nasa flesh pa or yun yung pinapamuhay, no? So, with that, it can cause yung maling result. Sabi po na ang mga bibig natin, di ba, sabi po din sa binasa natin, yung dila ay napakaliit na parte lamang ng ating katawan. Pero malaki yung nagagawa niya. Meron akong trinay na gawin, yung dila natin. Pag wala tayong dila, makakapagsalita po ba tayo? Sinong nagsabi ng yes? Sige po, yes and no. May
Nakakapagsalita po ba tayo kung wala tayong dila? Yes? May nag-yes po? Uy, may nag-yes wala? Okay na lang po. Yung mag-yes po, taas ng kamay. Isa. Sino ba po? Makakapagsalita. Isa, dalawa. Tatlo. And the rest, no. No? Hindi. Meron pong hindi tiyak. Sige. So, may tatlong yes. Merong maybe or hindi sure. Ilan po yan? Yung mga hindi sure. Isa. Dalawa. Tatlo. So, tatlo. Okay. And then the rest, hindi. Naniniwala kayo na hindi makakapagsalita kung walang tila. Amen. So, I think majority wins. Majority wins. Yung mga na-know po, kasi di ba when we say words, it should be clear and audible. So, yung mga pipe or yung mga bigot, and pagsasalita is with a clear and audible voice. So, dapat malinaw yung mga words, letra na binibigkas. So, yung no, yung tama. Diba? We can produce sounds kahit wala kang dila, di ba? Makaka-produce ka ng sounds, makaka-produce ka ng pwede naman sign language, pero hindi siya salita na malinaw na buo. Yan. Kaya ko siya nasabi kasi, I don't know, but si Joseph nag-know kasi in-experiment ko din siya sa kanya. Yung hinawakan ko yung dila ko, nagsasalita ako. Di ako ma... Yes ka saan? Na makakapagsalita. Kaya nga, di ba dapat no? Nag-yes ka na hindi... Na makapagsalita na kahit walang dila. Bakit? Okay, so, yan. Kasi trinay ko na yung dila ko hawakan and hindi siya, nakaka-produce ako ng sound pero hindi clear. Hindi malinaw yung salita. And pinatry ko din sa kanya, ganun din naman, hindi din malinaw. Yan, so, tapos, I think kagabi, pinatry ko din kay Jam. Sabi ko, Jam, try mo nga. Sabi niya, hindi mo para kung kasi momo yung salita niya. So, yun po. Isa siya sa, yung dila natin is a small thing or a small part of our body, pero malaki yung nagagawa niya sa buhay natin. Sabi po dun sa ating passage in James 3, nagkaroon ng illustrations, no, mula dun sa verse, I think, verse 4, verse 3, verse 3, 4, and 5. Sa 3, sinasabi doon na yung horse nga daw po, illustration of an animal na nilalagyan ng bukal, di ba? Yung pantakip sa, bukalo. Yung pantakip sa kanyang bibig, and yun yung nagiging guide nung magkocontrol sa kanya. No? Kung pwede siyang, kung saan sila pupunta, di ba? Napapasunod. And ganun din daw po sa isang barko. Di ba? Malaking ship, pero may isang maliit lamang na pinokontrol ng piloto or ng captain. No? And that's how also our tongue, which is a small part of our body, pero it can produce a great fire sa forest. Sabi po dun sa verse 5 to 6, a tiny spark, no? Yung maliit lang na siga, pwedeng maging, mamaya is ano na siya, forest fire, yung buong forest na. Ganun din sa mga bata, di ba? Madalas natin silang sinasabihan na huwag maglaro ng pospro, huwag maglaro ng kandila, or ng mga maliliit na bagay, di ba? Kasi it can cause harm na mas malaki. Masunog yung bahay, di ba? Masunog yung buong lugar nyo, magkaroon ng hindi inaasahan na mga bagay. So, the same thing on our words. The same thing with our tongue. Pero, may tanong po, do you think na yung mga na-discuss natin na struggles
mga nabibitawan natin na salita, may ugat po ba siya? May pinagmulan po ba siya? Yes, there is. Because the root po, I think it's on the next slide, the root of all of this is by revealing the condition of our heart. For out of the abundance of our heart, the mouth speaks. Sa Luke 6:45 po, in New King James, sabi nga po, a good man out of good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. And for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So sa sa Tagalog po, sabi, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng puso. So, makikita natin, no, bakit kinasasabi itong mga negative words? Bakit ako salita ng hate, ng curse, ng mga marurumi or pangit na salita? We assess, what's the condition of our heart? Ano yung nasa sa loob ng puso ko? Because sabi ng Panginoon, if our heart has good, di ba? It brings forth good. But if the heart is evil, then I think nag-stop na siya. Hello. Ayan. So, for it is for evil, then yun din, di ba? Sabi kung ano nga yung nilalaman ng ating puso, siyang nagiging bukang bibig. Ayan. So, we assess our hearts, no? Yung ating puso na ano po ba yung nilalagay natin sa ating puso? Doon pala siya nabuhugat. Sometimes, yun nga po, hindi, yung mga salita na nasasabi natin, powerful. But these are the fruits. Kung ano talaga yung nasa root. No? Kung ano yung ugat na nasa puso natin. Bunga na lamang ito. No? Bunga ng kung ano yung mga naitanim natin sa ating puso. Nagtanim ba tayo ng galit, ng sakit, di ba? Ng puot, no? Nagtanim ba tayo ng inis, di ba? Mga negatibong bagay. Yung mga nasabi natin kanina, di ba? Yun ba yung itinatanim natin sa ating puso? Pagko-complain, pagsisinungaling, no? Yun din yung lumalabas sa ating mga bibig. But yet, a good man out of the good treasure, his heart brings forth good. Ang mabuting tao ay nakakapagdulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. But we say, sabi po dun sa main verse natin, or dun sa chapter ng James, in verse 2, indeed we all make mistakes. No? So, no one can say na, I am good. Good ako, Deb, kasi mabubuting lumalabas sa aking bibig, mabuti yung puso ko. It doesn't mean na perfect ka na. No? It doesn't mean that you cannot commit mistakes. Sabi, for we all make many mistakes. And, kasi kung kaya na nga daw natin kontrolin yung ating mga dila, we would be perfect and could also control ourselves in any other way.
Do you believe that, sabi po dito na, yung mga animals daw po ay kayang itim yung tongue, but no man can tame the tongue. Which is true, but through our Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit, it can be. Amen? It can be. The works of the Holy Spirit through us, for us to have that control over the words, over our mouth. Next slide po is what we should learn towards this. No? Nabasa natin yung chapter 3 ng James. Dire-remind tayo na powerful yung mga words na binibitawan natin. Pinakita din sa atin kung saan siya nabuugat sa puso natin. Nire-reveal yung condition ng puso natin. We evaluate, binibigyan tayo ng assessment sa ating puso, sa ating buhay. Kasi nga po, that tongue is not just part lang, kumbaga, maliit na parte ng katawan natin, pero affected buong katawan. No? Affected yung utak, yung puso, yung gagawin mo, yung decision mo. Lahat apektado. So what are the things that we should learn through God's restoration, through our words? Sabi po, learn the value of silence. In Proverbs chapter 17, verse 28, even fools, sa Nasby ko po basahin, even fools who keep silent are considered wise. When they close their lips, they are deemed intelligent. So even those fools daw po, yung mga kumbaga yung mga basahin ko po sa Tagalog. Mangmang or sa Tagalog po ng 1728, yan, mangmang. Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tipo. So even though po yung mga fools, yung mga mangmang, they know how to silence their mouth. And aakalain na marunong sila because they're not talking evidently, they're not that much talkative. So kung yung mga mangmang po, alam nila paano manahimik, what more tayo, no? Tayong mga nasa Panginoon. We learn the value of silence. Ibig sabihin, sometimes the Lord is telling us na you just have to be silent, no? Hindi dahil alam mo, hindi dahil tama ay agad yung sasabihin mo, you have to speak right there. Sometimes you need to value first yung silence, yung katahimikan. Because most of the time, when we are in silence, gumagawa pa din yung Panginoon di ba? Magugulat ka na lang how God works, how the Holy Spirit lead yung sitwasyon, di ba? Na hindi ka na nga minsan mag-e-effort pang magsalita. Kasi nag-intervene na or na-resolve na ng Panginoon. And sometimes, dun din sa ating silence, when we value that, natuturuan pa tayo ng Panginoon, no? Na ina-nourish pa or na i-cultivate yung mga sasabihin natin. Kasi sometimes, pag gusto mo na agad magsalita, di ba? Diretso na, hindi mo na nasasabi yung mga tamang words na gagamitin mo. But when we learn the value of silence, dun din tayo kinakausap ng Diyos. Anak, ito yung tamang sabihin, ito yung dapat sabihin, ito yung time para sabihin ito. Amen? And number 2, watch your tone. Yan. Proverbs 15, verse 1. Sa Tagalog ko na po siya basahin. Sabi po, ang lumanay na sagot ay nakapakawi ng puot, ngunit nakakagalit ang salitang walang taros.
No, alam po natin, no, that it is the tone. Sometimes, it is not what we say, but how we say it. Di ba? Naririnig po natin yan, no, na madalas lang naman na hindi dahil sa sinasabi mo na nagsha-shut yung isang tao or nagsha-shut off yung isang tao, but it's because of your tone. Di ba? Kung paano mo dinideliver yung sinasabi mo. Galit ka na ba out of your emotions or sobrang wala na sa tamang tono yung pagsasalita natin. So, in English po, in New King James, a soft answer turns away wrath. No, sometimes, let's also evaluate how we give our words. What's the tone, di ba? And all of that, we consult the Lord, di ba? Kasi, of course, we are different from one another, no? Meron tayong different volume ng pagsasalita, ng tone natin. And some of our brethren may misinterpret it, di ba? Or even other people, or family members, na galit na ba siya? Galit ba siya sa akin? Naiinis ba siya sa akin? Ganun. Ano ba yung gusto niya sabihin? It's because of the tone, di ba? Dun sa volume ng pagsasalita at sa pag-deliver. So it's a reminder of the book of Proverbs that a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. No? It's the second that we should learn. Third is consider your words carefully. Ayan, I think napasadahan natin siya, no? But we have here abbreviation on how we consider our words carefully. Sabi, or madalas to, I think, mostly pala, sa social media, kasi syempre, most of us are sa cellphone, sa laptop, working na digitally, and ang sa pagpo-post naman is think before you click. Tama ba yan? Parang assess mo muna, i-think before you post it, before you click. Which is also the same ng words, di ba? Hindi lang yung mga bibig na ginagamit natin, even those things na pinopost natin sa ating Facebook, sa ating Instagram, at sa mga social media na meron tayo. We also consider it carefully, di ba? We consulted, di ba, sa Panginoon, we assess, we check kung ito ba ay tama. Ayan, sabi sa think, T is truthful. Is it truthful? Totoo ba yung mga sinasabi natin? May katotohanan ba? H, is it helpful? Makakatulong ba siya kapag sinabi mo? Or makakasira lang? No? Makakawasak lang? Is it encouraging? Yan. Magbibigay ba siya ng kalakasan, no? Ng pag-encourage, pag-uplift. Is it necessary? Kailangan ba? Tama ba? Nararapat ba na sabihin? And is it kind? No? Mabuti ba na sabihin yun? Sa Ephesians po, maalala ko. Ayan. In chapter 4, verse 15 ng Ephesians, sabi po, but speaking the truth in love, we must grow up in every way. For Jesus is the head, and from the whole body, joint and knit together by every ligament with which it is equipped as each part is working properly and promotes body's growth in building itself in love. So, pag tayo daw po ay nagsasalita ng katotohanan, ng truth, nakakatulong siya sa ating growth as Christians, no? Through our Lord Jesus Christ. So again po, consider our words carefully. We should think, is it truthful, helpful, encouraging, necessary, and is it kind?
Next, number 4, that we should learn is to use your words to heal and not to harm. No? Proverbs 12:8. Sa Tagalog po ang sabi, ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan. Ngunit check ko lang. Hmm. 18 po. No? 18 yan, so kulang ng 1. Proverbs 12:18. Yan. Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin. So, dagdagan po ng 1, no? 12:18. Ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. In New King James, ang sabi po, Proverbs 12:18, there is one who speaks like the piercing of a sword, but the tongue of the wise promotes health. No? So, ang ganda po, no, na yung mga bibig natin, mga dila, mga salitang lumalabas sa atin, ay nagbibigay ng kagalingan. Nagbibigay ng kalakasan kesa dun sa sakit, no? Kesa dun sa harm. And devote ourselves yan to prayer. We should learn to devote ourselves in prayer. That's Colossians 4, 2-6. Yan, di ba? Continue earnestly praying. Continue earnestly in prayer, being vigilant with thanksgiving. Meanwhile, praying also for us that God will open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains, that I may make it manifest as I ought to speak. Verse 5, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time, and let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Sa Tagalog po, Colossians 4, verse 2-6. Sabi po ni Pablo, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ang sanhi ng pagkakabilang buho ngayon. Verse 4, ipanalangin ninyo, maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Amen. No? So, ang ganda ng mga sinabi ni Paul na we continuously, earnestly praying, no? We never cease to stop because it's our devotion sa Panginoon. It's through our prayers, our communication sa Panginoon na hinuhubog tayo. No? Kung sa paaralan, sa mga estudyante, sa mga bata na nandito, meron tayong GMRC or yung good manners and right conduct. No? Tinuturo yung values, tinuturo yung magandang asal, yung attitude. What more sa Bible? No? What more yung salita ng Diyos na ipinahayag na din sa atin? How we should use our words properly. No? How we can, or how God can use us, di ba? Kasi lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Di ba? Lahat tayo ay may purpose. Hindi lang tayo tumanggap sa Panginoon, tapos na-bless, tapos nag-church ka lang dyan, uupo ka lang. No. Yun nga, it's mga testimonies nyo, di ba? Yun yung ating ginagamit na mga salita, no, na lumalabas sa ating bibig. Kasi yun yung mga naranasan natin sa Panginoon. And yun yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon para mas marami pang makakilala sa Diyos, no? Makadala tayo
sa Panginoon. At yung communication na yan, yung prayer natin, huwag nating, kumbaga para siyang vitamins natin, no? Na kailangan nating i-take everyday. Kasi siya yung magbibigay sa atin ng kumpletong vitamina, no? Siya yung magbibigay ng buhay sa ating lakarin, sa atin bilang mga anak ng Diyos. So, with that, I think na nire-remind tayo ng Panginoon, Lord, what's the condition of our heart? Sabi mo na powerful yung mga words na lumalabas sa amin. And you want us to be restored. You know? Kasi maaaring noon, ngayon, or sa mga darating na araw, pwede tayo makapagbitaw ng mga salitang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga salitang pwedeng makasakit or makasira. Pero the Lord is reminding us, di ba? Ito nga yung mga dapat nating i-learn, no? For some, it's a reminder na patuloy na lakaran kung ano yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. No one is perfect. We commit mistakes pa din from time to time. No one can say na 100% you're not saying bad things, di ba? Kasi sometimes even hindi lumalabas sa bibig mo, but you're thinking of it, di ba? Nasa isip mo, nakakapag-isip ka ng masama, ng mali, still, di ba? Lalabas pa din yun, eventually. Kung ano yung nasa puso natin, di ba? Nasa isip natin, eventually it will burst, di ba? It will go out to our mouth. Kaya importante na ano yung ating pinifeel, ano yung ating pinapa-refill, no, sa ating puso, sa ating isip. Ito ba ay mga salita ng Diyos na magbibigay ng kapurihan, di ba? Ito ba ay mga gawain ng Panginoon na makapagbibigay ng kalakasan sa ating kapatiran, sa ating pamilya, sa ating community? Ito ba ay makakapagbigay ng kaluguran, no? It's so simple pero it's so powerful, no? Nakikita lang natin na ito yung comparison na kung ito ay mabuti, meron din masama, no? Kung ito yung ilalagay mo, ito yung kakainin mo, ito yung ipapasok mo sa puso mo, then ito din yung lalabas, ito din magiging bunga. Remember ko nga po in Psalms 119, no? Verse 11, for I have hidden your word into my heart that I may not sin against you. So ano po yung inilalagay natin, itinatago natin sa puso natin? Puot ba, galit, takot? Alam niyo po, when I was, syempre dumaan, sabi ko nga, no, lahat naman ata tayo dito, dumaan na at dumadaan or napagdaanan na yung iba't ibang klase ng sitwasyon ng buhay natin sa pamilya, sa trabaho, sa mga kapatiran, kaibigan. And ako, hindi accepted. Siyempre, lagi ko pong sinasabi na tuwing tatayo ako at gagamitin ng Panginoon, unang nangungusap yan sa akin. I remember, I think Pastor shared last Friday na one of the, parang part of the testimonies mo or yung pwede kang magamit ng Panginoon is involved ka doon. No? Kung paano mo na-deliver yung mga mensahe ng Panginoon, sometimes God knows or ipapadaan ka muna ng Diyos yun. Involved ka dun sa sitwasyon na yan. No? And ako, hindi ako accepted na I was once received words, no? And even, syempre, nakapagsalita ka din ng hindi magagandang salita. Since childhood, hanggang lumalaki ka, or from the time now, no, may mga bagay. Pero I learned na sometimes you need to be, yun, yung mga natutunan natin. There are times you need to be silent, let God work, no? Kasi bibigyan ka talaga ng Panginoon ng wisdom. Kasi ang kadugtong po doon, I think din sa verse 2 ng chapter 3, no, James 3. When we are lacking of wisdom, di ba? We ask sa Panginoon. And that's our powerful
powerful word or powerful weapon para ma-cover up or ma-erase, mawala lahat ng yon. Kung ano man po yung mga nailagay sa puso natin, mga puot, sakit, no? Sumpa, kayang i-wash ng Panginoon through His blood because it has been done through the cross, no? Ito yung finished product ng Panginoon. And one of the reason kung bakit nawala yung sumpa, no? Kung bakit natigil, na-stop, because Jesus paid for it. His life is buhay. Buhay yung binigay ng Panginoon. Buhay yung binigay ng Panginoon para sa buhay din na kailangan natin. And yun lang yung makakawash nun. Yun lang yung makakaalis nun. The word din ng Panginoon. No? So kung hindi natin sasaliksikin, kung hindi natin hihingin sa Panginoon yung wisdom, yung mga salita niya, di ba, na mag-aalis, mananatili tayo doon. Sa sakit, mananatili tayo sa puot, di ba, na mga hinanakit natin sa buhay, sa pamilya natin, mananatili ka doon. And eventually, yun yung maibabahagi mo din sa mga tao, which is not right, di ba? Kasi yun yung thing natin, yun yung verse, that we cannot praise the Lord and at the same time cursing, di ba? Hindi siya pwede magsama. We all have to surrender sa Panginoon, no? Yung ating mga bibig, yung ating mga salita, and assess the condition of our heart. So as a conclusion, let us consecrate our hearts, our words, tongues, heart, our whole life to Jesus. Be transformed and renew our minds. Yes, it is easy to write those words, it is easy to say that, but it's a continuous process. No one can control each of us. No one. Hindi ko pwedeng kontrolin si Sam, kontrolin si Sister Rhea, on what I want. No, I cannot insist it. But the Holy Spirit can control us. And we have control to ourselves. We have a free will to decide if we want to consecrate yung ating buhay. No? Kung gusto ba nating manatili dun sa mga negatibo, kimkimin mo, di ba? I-enjoy mo, parang nag-enjoy pa ka dito sa mga hinanakit ko, sa mga nangyayari. Or, we just have to surrender it to the Lord. Sometimes, and most of the time, magugulat ka na lang na tapos na siya, no? Kumilis yung Panginoon, hinayaan mo siya, and ikaw din, na-absent ka, gumaling ka, lumakas ka, and only blessings are the words that you want to share sa mga tao yan. Diba yung turo ng Panginoon is loving the Lord and loving our neighbors as ourselves. Love your enemies. Diba? So try to imagine na ganun katindi yung ginawa ng Diyos sa cross na inalay niya yung dugo niya, yung buhay niya para sa atin. And tayo, all we have to do is to accept, to believe, to trust Him, and to walk with Him. Amen. So, minsan naiiwan natin yung walk with Him. Naiiwan tayo dun sa we accept, yes, sinner's prayer ka, naintindihan mo, naunawaan mo, you believe, yes, you believe na, kaya yan ni Lord, walang imposible sa Kanya, makapangyarihan siya. Pero naiiwan yung walking with God. Naiiwan yung buhay yun buhay na nilalakaran natin. So, na-stuck tayo dun sa, tinanggap mo lang ang Diyos. Na-stuck tayo dun sa, alam mo lang kung sino ang Diyos. Pero, yung pamumuhay natin, hindi na nakikita ang Panginoon. No? Hindi mo hinahayaan na maglakad kang kasama ng Diyos. So yan, we have to accept, to believe, and to walk with God. Amen. Amen. Are we blessed? Amen. So let's just give, I think, a minute or two sa presensya ng Panginoon.
Kung meron man po tayong mga bagay, mga sitwasyon or pangyayari, mga salita na mabitawan or natanggap natin, maaaring directly sa atin or indirect para sa pamilya natin, sa ating mga kinasasakupan na hindi magaganda. Mga salitang pinaniwalaan natin, akala natin yun yung magdedirect ng buhay natin. Mga salitang sumira sa atin, mga salitang nanlilit sa atin, mga salitang nagwasak sa atin. Let's surrender it to the Lord. Hayaan natin na alisin to ng Panginoon sa atin. Because He is finished. He has given His blood, His life for us. Hayaan natin na hugasan tayo ng Panginoon. Palayain tayo ng Panginoon. Patawarin tayo ng Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin kaya to on our own, Lord God. We need you, Lord, daily. We need you, Lord God. Higit lalo sa aming mga pagsasalita. Higit lalo sa aming puso, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng dalisay na puso, God. Bigyan mo kami, Lord God, ng pusong hangad ay ikaw, Panginoon. May hunger and thirst para sa mga salita mo, Panginoon. Renew our minds, O God. Transform us daily, Panginoon. Help us, Lord, to speak blessing than curse. To speak health, Panginoon. To speak healing, Panginoon. Help us, Lord God, to enjoy and to nourish your word, Panginoon. Sapagat buhay ang mga salita mo, Panginoon. And you want this to be alive in us. Na maging buhay din ito sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na yung tinanggap namin, Panginoon, yung pinaniniwalaan namin, ay pamuhay namin, Lord God, ay lakaran namin, Panginoon. We're not perfect, Lord. We make mistakes. But you are perfect, Lord. And you never change, O God. Wala kang katulad, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman, Lord. Salamat, Lord, sa mga salitang ito na aming gabay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil pinapaalala mo sa amin kung gaano kahalaga ang bawat salitang aming sasabihin, Lord, mamumutawi sa amin. At ang nais mo lamang, Lord God, ay makakabuti, Lord God. Ang plano mo, Panginoon, ay mabuti, Panginoon, kabutihan, Lord God, mga positibong bagay, Panginoon. At hindi yung mga bagay, Lord God, na ginawa ng kaaway. Sapagkat ang kaaway, Lord, ay i-twist, Panginoon, ang mga salita mo, i-deceive, Panginoon, babalik na rin, Lord God, ang mga salitang ito. But Lord, help us, Lord, to fix our eyes on you, Lord, to enjoy your words, so God, to have devoted ourselves to you, Panginoon, para hindi kami magapi ng kaaway, Panginoon. Give us, Lord God, your grace and mercy that overflows daily, Panginoon. Because we need you daily, Panginoon. Remind us, Lord God, to meditate your word, O God, day and night, Lord. Guide us daily, Panginoon, because this is our
life. Ito yung aming buhay. Spiritual namin, Lord God, na nagbibigay ng kalakasan sa kabuuan, even on our physical. And we thank you that we have this privilege, Lord, in this church, na magbigay ng kalakasan sa bawat isa, Lord. To give encouragement, na sama-sama kami magpuri at sumamba sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, for your servants, O God, na ginagamit mo, Panginoon, upang makatanggap kami ng mga salitang ito. And through that, kami din, Lord, ay gagamitin mo. Gagamitin mo kaming humayo, Lord. Ipahayag ka, Panginoon. Ipahayag ang mga salita mo, ang kabutihan mo, Panginoon. Because yun naman po, Lord, yung plano mo talaga. That we must go and make disciples, Lord God. That we must go, Panginoon, bringing forth the good news. Dala-dala namin, Lord, yung mabuting balita. Dala-dala ka namin, Panginoon. Kaya, Lord, ngayon po, Lord God, I declare, Panginoon, na pinalaya niyo na po kami, Lord, sa lahat ng mga sakit, Panginoon, sa lahat ng mga pukot, Panginoon, sa lahat ng mga sumpa, mula ng aming pagkabata, Lord, or aming, sa aming paglaki, Panginoon, wala na po itong kapangyarihan sa aming buhay, Panginoon. And we just receive your blessing. We just receive your blessings, Lord God, that we are healed, O God, and nothing that will come out from our mouth, Panginoon, na makakapag-cause ng sakit, makakapag-cause ng sugat sa aming kapatiran, sa aming kapwa, sa aming pamilya. But ang nais mo, Lord God, na sa tuwing kami magsasalita, ito'y nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kapayapaan, Panginoon. Because that's how you made us. We are fearfully and wonderfully made by you, according to your image and likeness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And it's only through you, Lord, that we can accomplish this. Through you, Lord God, maayos namin yung aming pagsasalita, yung aming pagde-declare, Panginoon, yung aming pakikisalamuha, Panginoon, both to believers and unbelievers, because you are in us, Panginoon. You are not just with us, but you are in us, Panginoon. Nasa sa amin ka, Panginoon. And we should just have to enjoy and walk with it, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na patuloy kang purihin, patuloy kang sambahin sa aming buhay, Panginoon. We thank you, we thank you, we thank you. And we give back all the glory, honor, and praise in your mighty name, Jesus. Amen. Amen.